Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang I Saw the Devil. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula kung saan makikita ang isang babae na nagngangalang Juyon na nakasakay sa kanyang sasakyan. Ngunit sa kasamaang palad sa gitna ng pag-ulan ng snow ay nabutas ang kanyang gulong. Nag-aantay siya ng tow truck habang nakikipag-usap sa telepono sa kanyang nobyo, si Kim Soo-hyun, isang opisyal ng NIS. Pagkatapos, may lalaking nagngangalang Jang Kyung-chul ang lumapit sa kanya at nagsabing susuriin niya ang kanyang kotse. Sinabi ni Juyon sa kanyang nobyo ang tungkol kay Kyung-chul, ngunit sinabi nito sa kanya na huwag nang magpatulong at hintayin na lamang ang tow truck upang batakin ang kanyang sasakyan papunta sa pinakamalapit na mekaniko. Ngayon, sa sandaling natapos ang tawag, lumapit si Kyung-chul sa kanya at sinabing lubog na ang kanyang kotse sa snow. Kaya nagpasalamat si Juyon sa kanyang tulong at sinabi niyang hihintayin na lang niya ang tow truck, at isinara na niya ang kanyang bintana at tuluyan ang umalis si Kyung-chul. Ngunit napansin ni Juyon na nakaupo lang si Kyung-chul sa kanyang kotse at hindi umaalis. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang inatake ni Kyung-chul ang kotse ni Juyon at pumasok sa loob nito sa pamamagitan ng pagbasag sa salamin ng kotse. Sinubukan ni Juyon na tumakas ngunit nahuli siya at inatake ng martilyo hanggang sa mawalan siya ng malay at pagkatapos ay dinala niya ito sa isang lugar. Nang magising si Juyon nalaman niyang nakabalot siya sa isang plastic bag na nakahubot-hubad, habang si Kyung-chul ay tinatali ng kadena ang kanyang kamay kung saan itinali ang kabilang dulo nito sa isang kahoy na poste. Pagkatapos, lumapit siya sa kanya at sinabing ang kanyang balat ay napakalambot, kaya sinabi niyan magiging madali na lang ang lahat. Kaya nagmakaawa si Juyon sa kanya at nakikiusap na huwag siyang patayin dahil siya ay buntis. Ngayon, nang marinig ito, nagsimula siyang mag-isip ng isang bagay, ngunit pagkatapos ay pinatay pa rin niya ang kanyang biktima. Pagkatapos nito pinagpuputol-putol niya ang mga bahagi ng katawan ni Juyon at itinatapon sa isang kahon, at sa panahong ito ay nahulog ang wedding ring ng kawawang si Juyon. Sinubukan pa ng kriminal na hanapin ito, ngunit nang hindi niya ito makita, hindi na niya ito pinansin at ikinalat ang mga bahagi ng katawan sa isang sapa. Kinabukasan, nakita ng isang batang lalaki ang isa sa mga tainga ni Juyon. Pagkatapos nito, dumating ang maraming pulis upang magsagawa ng paghahanap, na pinamumunuan ni Section Chief O, at ni Squad Chief Jang, ang labis na nagdadalamhating ama ni Juyon. Sinabi ni Chief O, na manatili na lamang si Chief Jang sa bahay at ipagbibigay alam na lamang nila sa kanya ang anumang mga pangyayari. Pagkaraan ng ilang sandali, nakakita sila ng isang ulo, at tinawagan ng detective ang forensic team upang suriin ito. Pagkatapos, kinuha nila ang ulo mula sa tubig at inilagay sa isang kahon at sinimulan nilang dalhin ito papunta sana sa kanilang laboratorio upang suriin, ngunit dahil sa napakaraming tao, nadapa ang opisyal ng forensic team, kung kaya't lumabas ang ulo mula sa kahon. Sobrang nalungkot si Kim nang makita ito at mapagtanto niya na ito pala ay ulo ng kanyang pinakamamahal na asawa. Lumipas ang ilang araw, sa oras ng libing ni Juyon, ipinangako ni Kim sa bangkay ng kanyang asawa na paghihiganti niya ito sa pumatay sa kanya at ipapalasap niya ang naranasan nitong hirap sa kamay ng serial killer. Pagkatapos, pumunta si Kim sa kanyang boss at humingi ng 2 linggong bakasyon, kaya sinabi sa kanya na maaari siyang magbakasyon ng mas matagal pa kung gusto niya, ngunit sinabi niya na kailangan lang niya ay 2 linggo. Sa simula ng kanyang bakasyon, nakipagkita siya sa kanyang kasamahan sa trabaho, na nagbigay sa kanya ng isang kapsula na may GPS at mikropono. Pagkaraan, nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa 4 na pangunahing sospek mula kay Jang. Ito ay ang mga taong dati nang inakusahan ng mga katulad na krimen. Kinagabihan, pumasok si Kim sa bahay ng isa sa mga sospek at inatake niya ito at kinulong. Pagkatapos, tinanong siya ni Kim kung may kinalaman siya sa pagpatay sa kanyang asawa, ngunit nang hindi siya makakuha ng anumang impormasyon, iniwan niya ito pagkatapos niya itong bugbugin. Pagkatapos, makikita ang sospek sa ospital kung saan nalaman ni Chief O na kusa na siyang sumuko sa pulisya dahil pinatay niya ang mga batang babae na natagpuan 2 buwan na ang nakalipas at ilang taon na rin ang nakaraan.
Nagulat si Chief O nang marinig ito at tinanong siya kung ano ang nangyari kagabi, ngunit sinabi lang nito na kailangan niya ang tulong nila. Lumipat ang eksena kay Kim, kung saan makikitang sinusundan niya ang isa pang suspect sa listahan. Sa kanyang galit, agad niya itong sinagasaan ng kanyang sasakyan, habang ginugulpi niya ito. Tinatanong niya ito tungkol sa pagpatay kay Joo-hyun, ngunit wala rin siyang nakuhang impormasyon mula sa kanya. Nang gabing yun, nakakita si Kyung-chul ng isang batang babae na nag-iisa sa kalsada, kaya pinasakay niya ito sa kanyang school van at sinabing ihahatid niya ito sa kanilang bahay. Ngunit pagkatapos ng ilang distansya, huminto siya sa kanyang sasakyan sa isang liblib na kalsada at pinatulog niya ito sa pamamagitan ng paghampas sa ulo nito gamit ang isang tubo. Pagkatapos ay pinatay niya rin ito at pinagputol-putol niya ang katawan nito gaya ng ginawa niya kay Joo-hyun. Kinabukasan, bumisita si Kim sa bahay ni Kyung-chul at nagpanggap siya bilang isang insurance agent, kung saan nalaman niya na iniwan na pala nito ang kanyang mga magulang at ang kanyang anak ng maraming taon na ang nakakalipas. Ngunit bago umalis nakuha niya ang bagong address nito mula sa kanyang anak. Pagkatapos, pinasok ni Kim ng palihim ang bahay ni Kyung-chul, kung saan natagpuan niya ang lugar kung saan pinapatay ni Kyung-chul ang mga batang babae at doon lang niya natagpuan ang singsing ni Joo-hyun sa isang kanal doon, na nagpapatunay na si Kyung-chul ang salarin. Makalipas ang ilang sandali, nagdala si Kyung-chul ng isang batang babae mula sa paaralan sa kanyang bahay at ginahasa niya ito. Nang biglang tinawag siya ni Kim mula sa likuran, na nagpahinto sa kanya, kaya agad niyang kinuha ang isang karit sa kanyang tabi. Nang lumabas siya upang tingnan kung sino ang tumawag sa kanya, nakita niya si Kim at tinanong niya ito kung siya ba ay pulis. Nagtataka siya kung paano siya mabilis na natagpuan ng pulisya, pagkatapos agad niyang sinugod si Kim upang patayin, ngunit nakaiwas ito sa kanyang pag-atake at nakuhang matamaan siya ni Kim sa kanyang ginawang pag-counter-attack. Binugbog siya ni Kim ng malala, kaya sinubukan ni Kyung-chul na tumakas ngunit agad siyang napatumba ni Kim at pinatulog siya nito sa pamamagitan ng pagtakip sa ulo niya ng isang plastic wrap. Pagkatapos, papatayin na sana siya ni Kim sa pamamagitan ng pagdurog sa kanyang ulo gamit ang isang bato ngunit hindi niya ito tinuloy, at nagpasya siya na lagyan ng serial killer ng isang GPS tracker sa kanyang lalamunan, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang kanyang lokasyon sa real time at marinig ang lahat ng sinasabi nito. Nang magising si Kyung-chul, ramdam niya ang sakit ng mga sugat sa kanyang katawan. Pagkatapos, nakakita siya ng isang envelope sa tabi niya at nagulat siya nang makita ang maraming pera sa loob nito. Pagkalipas ng ilang oras, habang naglalakad siya sa kalsada, biglang may nag-alok sa kanya na isang taxi na may sakay sa likod na isang lalaki. Pagkapasok niya, naisip niya na tama ang hula niya na ang driver at pasahero ay mga tulisan na balak siyang nakawan at patayin. Ang isa dito ay ang hindi pa napupuntahang pang-apat na sospek sa pagpatay kay Joo-hyun. Sa tamang oras inatake niya ang mga ito at pinatay silang dalawa, na nagdulot upang mag-crash ang taxi na sinasakyan nila. Sa kanyang pag-iimbestiga natagpuan niya ang katawan ng tunay na taxi driver na nakalagay sa trunk ng sasakyan. Pagkatapos nito, itinapon niya ang kanilang mga patay na katawan at umalis doon dala ang kanilang mga bag. Pagkatapos, nagmaneho siya sa isang maliit na nayon, kung saan nagpagamot siya sa isang doktor. At pagkatapos ay pumasok ang nurse at hiniling niya dito na kunin ang kanyang listahan ng mga gamot. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta siya sa nurse at sinimulan niyang manyakin ito, at sinasabihan ng mga malalaswang salita, na nagparamdam sa nurse ng hindi pagiging komportable, kaya iniwan niya ito. Ngunit sa kanyang pagtayo lumapit siya sa pinto at isinara ito, ikinulong niya ang nurse na yun sa isang silid, tinakot niya ito na papatayin, at pinilit niya itong maghubad. Nagmakaawa ang nurse na huwag gawin ito, na nagpagalit kay Kyung-chul. Ilang sandali pa ang lumipas, sinimulan niyang sexual na abusuhin ang babae, ngunit hindi pa nagtatagal ay dumating si Kim doon na sumusubaybay sa kanyang mga kilos at agad siyang pinatumba. Nang aalis na sana ang nurse, pinigilan siya ni Kim at sinabi niya na kailangan niya munang gamutin ang kriminal. Pagkatapos, sinaksak niya ang isang scalpel sa paa ni Kyung-chul at pinutol nito ang kanyang Achilles tendon, bago siya muling pakawalan. Nang magkamalay si Kyung-chul nagdududa siya na naglagay si Kim ng tracker sa kanya kaya sinimulan niyang hanapin ito, ngunit hindi niya ito matagpuan.
Sa kabilang eksena naman, tinawagan ni Chief Jiang si Kim at sinabi sa kanya na iniisip ng pulis siya na hinahabol niya si Kyung-chul, kaya ngayon ay hinahabol din siya ng mga pulis, kaya pinayuhan niya ito na tumigil na sa kanyang mga ginagawa. Pagkatapos, tumawag din sa kanya ang kapatid ni Juyon na si Seon at sinabi sa kanya na huminto na sa kanyang mga planong paghihiganti, dahil hindi na nito maibabalik ang buhay ng kanyang pinakamamahal at nag-aalala siya na baka mapahamak lang si Kim. Ngunit sumagot siya at sinabi na wala na siyang sasabihin sa kanya at pagkatapos ay pinutol niya na ang tawag sa pagsasabi na ito ay hindi mapupunta sa walang kabuluhan. Bumalik ang eksena kay Kyung-chul, bumisita siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Taeju, isang mamamatay tao at cannibal, na nakatira kasama ang kanyang kasintahan na si Sejong. Pagkatapos ipaliwanag ang kanyang sitwasyon kay Taeju, sinabi nito at ipinaliwanag na kung sino man ang humahabol sa kanya ay siguradong isa sa mga kamag-anak ng isa sa kanyang mga naging biktima. Kinagabihan, naisip ni Kyung-chul ang pagkakakilanlan ni Kim matapos maalala ang singsing ni Juyon, na isinuot ni Kim bago siya atakihin sa kauna-unahang pagkakataon. Samantala, inilabas ni Taeju ang isang batang babae na dinukot upang patayin, ngunit bago niya magawa ang anumang plano nito sa kanya, napansin niyang biglang tumigil ang pinakikinggan niyang drama sa radyo, kaya pinuntahan niya ito upang buksan muli ang pinakikinggan niyang drama sa radyo, ngunit nang babalik na siya kung ipagpatuloy ang kanyang karumal-dumal na krimen, nakita niya na wala na roon ang batang babae. Pagkatapos nito, sinimulan na niyang hanapin ang batang babae nang biglang nakasalubong niya si Kim, kaya mabilis niyang inatake ito, ngunit napigilan siya ni Kim at sinaksak ng kutsilyo sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, tinali siya ng mga kadena. At nang malapit ng putulin ni Kim ang kanyang kamay, biglang dumating si Kyung-chul at agad siyang pinaputukan. Gayunpaman, nakatakas si Kim doon sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana at pumasok sa bahay mula sa ibang daan, ngunit narinig ni Kyung-chul ang kanyang mga yapak mula sa itaas. Sinubukan naman ni Sejong na atakihin sana si Kim, ngunit agad niyang binira ito ng malakas na nagdulot ng pagkawala nito ng malay. Pagkatapos, sinubukan din siyang atakihin ni Taeju, ngunit napigilan siya ni Kim na may hawak na tubo at binugbog niya ito sa pamamagitan ng walang tigil na paghampas sa kanyang ulo. Hindi nagtagal napansin ni Kim na umaakyat sa itaas si Kyung-chul, kaya nagtago siya sa isang gilid ng bahay ngunit bago nito naghagis muna siya ng matatalim na kawit ng pamingwit sa sahig, at nang palapit na sana si Kyung-chul sa kanya, hindi niya napansin ang mga nilagay na trap ni Kim at nahapakan niya ito, na nagdulot ng pagkahulog niya. At sa pagkakataong yon, binugbog siya ni Kim at sinaktan siya ng malala. Kinabukasan, si Taeju at Sejong, na wala pa rin mga malay, ay inaresto ng pulisya at ipinadala sa ospital. Ang pinagkakatiwalaang kasamahan ni Kim na si Soo-hyun ay nag-ayos ng isang lugar upang makaiwas si Kim at Kyung-chul sa pulisya at upang magamot ang kanilang mga sugat sa isang hiwalay na pasilidad, kung saan ang halos walang malay na si Kyung-chul ay narinig ang pag-uusap ni Soo-hyun at Kim tungkol sa inilagay na transmitter sa lalamunan niya. Muling pinalaya ni Kim si Kyung-chul, at nang pumunta siya sa isang pharmacy upang kumuha ng mga painkiller, sinubukan ni Kyung-chul na kausapin siya sa pamamagitan ng transmitter at sinabi sa kanya na alam niya kung sino siya, at sinabi din niya na nagkamali siya sa pagkakakilala sa kanya. Habang kinakausap niya si Kim, pumasok siya sa isang pharmacy. Dito ikinwento niya na bago niya patayin ang kanyang kasintahan, sinabi nito sa kanya at nagmamakaawa na siya ay buntis, ngunit hindi ito pinansin ni Kyung-chul at pinatay pa rin niya ito. Pagkatapos, lumabas siya ng pharmacy na nilalaklak ang mga laxative pills at hiniling sa kanya na pumunta doon ng mabilis, dahil pinatay niya ang lalaking nagbebenta sa pharmacy. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makarating si Kim sa pharmacy, natagpuan niya na pinutol ni Kyung-chul ang lalamunan ng parmasyutiko, samantala, nagawa ni Kyung-chul na alisin ang transmitter mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, binugbog niya ng malala ang isang taxi driver at nilagay niya ang transmitter sa bibig nito, at saka umalis palayo sa lugar sakay ng taxi. Pumasok si Kim sa silid ni Taeju sa ospital upang tanungin kung ano ang nalalaman niya. Dito sinabi sa kanya nito na ang plano ni Kyung-chul ay pupunta kay Squad Chief Jiang at sa kanyang isa pang anak na si Jang Seon. Sinabi niya na papatayin niya ang mga ito, at pagkatapos ay isusuko na niya ang kanyang sarili sa mga pulis. Habang sinasabi niya ito, hindi niya mapigilan tumawa na para bang tinutuya niya si Kim. Galit na galit,
tinanong siya ni Kim kung sa palagay niya ay nakakatawa ito, at pagkatapos ay binali niya ang panga nito at sinabi niya na binibigyan niya ito ng isang permanenteng smiley face. Sa kabilang banda, tumawag ang kasamahan ni Kim sa kanya at ipinaalam niya na nasubaybayan niya ang tawag ni Kyung-chul at sinasabi nito na isusuko niya ang kanyang sarili ngayon, ngunit bago niya ito gawin ay may tatapusin muna siyang misyon. Agad nag-drive pabalik si Kim ng kanyang sasakyan papunta sa lugar ni Chief Jang at habang papunta siya dito tinawagan niya ito. Ngunit bago pa niya ito masagot, may biglang kumatok sa kanilang pinto. Nang hindi masagot ang kanyang tawag, tinawagan niya si Chief O at sinabi sa kanya ang lahat, kaya nagalit ang opisyal nang malaman ito. Bumalik ang eksena sa bahay ni Chief Jang, sinugod siya ni Kyung-chul at binugbog pagkatapos ay pinaghahampas siya nito ng dumbbell hanggang sa mawalan nito ng malay. Pagkaraan, nang makarating si Kim doon, nagalit si Chief O sa kanya, ngunit pagkatapos ay pinapasok siya sa bahay at ipinakita sa kanya ang sugatang si Chief Jang. Pagkatapos, tinawagan ni Kyung-chul si Chief O at sinabi na gusto niyang kausapin si Kim. Ibinigay ni Chief O sa kanya ang telepono, at sinabi sa kanya ni Kyung-chul na hindi niya dapat ito ginulo dahil magiging mabigat ang kabayaran nito. Samantala, natagpuan din ng pulisya ang patay na katawan ni Seon. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ni Kyung-chul na maiwasan ang paghihiganti ni Kim sa pamamagitan ng pagsuko niya sa mga pulis. Ngunit biglang lumitaw si Kim sakay ng isang sasakyan at biglang dinukot si Kyung-chul sa harapan mismo ng mga pulis. Pagkatapos, dinala niya ito sa isang bodega at inilagay siya sa ilalim ng kanyang ginawang bitayan, at sinabi niya dito na tama siya sa sinabi niyang minamaliit niya ito ngunit ngayon itatama na niya ang kanyang pagkakamali at ibibigay na niya dito ang nararapat na pagkilala sa kanya. Pagkatapos nito, pinatay niya ang sigarilyo sa mata ni Kyung-chul, na nagdulot ng paghiyaw niya sa sobrang sakit. Ngayon ay nagmakaawa na ito kay Kim upang patayin na siya. Ngunit imbes na patayin ito, sinaksak niya ito ng isang ice pick sa kanyang pisngi. Sinabi niya na hindi pa ito ang tamang panahon, at ang plano niya ay papatayin niya siya sa pinakamasakit na sandali. Gayunpaman, sinimulan na ni Kyung-chul na pagtawanan siya sa pagsasabi na hindi niya alam kung ano ang sakit at takot, at wala itong makukuha sa kanya. Pagkatapos nito, umalis na si Kim sa lugar kung saan ikinulong niya dito si Kyung-chul na may kagat-kagat na lubid sa kanyang mga ngipin, ito ay upang hindi mahulog ang isang patalim na nakaabang sa kanyang leeg. Pagkatapos, narinig niya ang boses ng kanyang anak at nagsimulang magpanik nang malaman niya na dumating na ang kanyang anak at mga magulang, na kanyang iniwan matagal ng panahon ang nakalipas. Narito sila upang subukang bisitahin siya. Habang binubuksan ng kanyang pamilya ang pinto sa kabila ng kanyang matinding pagpigil, ito ay nag-trigger ng isa pang mekanismo na inihanda ni Kim na maghuhulog ng isang matalas na patalim at brutal na pumugot sa ulo ni Kyung-chul sa harap ng kanyang pamilya. Nang sa wakas ay patay na si Kyung-chul, si Kim na naglalakad sa malayo ay nakikinig sa dalamhati ng pamilya ni Kyung-chul sa pamamagitan ng transmitter sa malayo. Dito ay bumagsak ang kanyang mga luha na nangangahulugan na nakapaghiganti na siya at natapos na niya ang kanyang misyon. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!